Yes, once again mga minamahala, tayo po ay nagpaanyaya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso ng walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanaga. Sa araw na ito ating pong pag-usapan ang patungkol sa kung ano ba talaga ang araw ng pagsamba. Bukod sa araw-araw na pagsamba doon sa Gawa chapter 2 verse 46, ano ba talaga Friday, Saturday or Sunday worship. Kaya kasi nung bata pa ako nagtataka kasi ako kung ano ba talaga ang araw yung ang pagsamba, Kaya ngayon medyo matanda na tayo kaya dapat rin nating maalaman ayon. Ayon sa kasulatan kung ano ba talaga. Kasi sa mga kapatid nating mga Muslim o Friday, sa mga kapatid nating Adventista sa Saturday at saka sa mga nagsamba ng Sunday worship, Kaya ano ba talaga, Ano ba talaga ang totoo ang pagsamba? Anong araw, Bukod dun sa araw-araw. Kaya ito, nag-decide kami na mag-live na para tayo po makapakinig, na ang banal na salita, At ang at kung paano ang pagsamba, doon sa Roma chapter 12 verse 1 and 2. Basahin muna natin sa Romans chapter 12 verse 1 2, Basahin muna natin, Sa Romans chapter 12 verse 1 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ayan, At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan, ulitin ko sa 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Yun pala ang totoong pagsamba, ang katampatang pagsamba na iharap natin ang ating mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya nating katampatang pagsamba. Yan. Kaya basahin din natin sa Gawa chapter 2, sa Gawa chapter 2, yung araw-araw, Meron dito kasing araw-araw na pagsamba. Yan, titingnan natin. Chapter 2 verse 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak, na may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. Yan. Kaya araw-araw yaong mga nangaligtas. Kaya bukod doon sa araw-araw, kaya dapat din nating maalaman kung ano ba talagang araw din yung mga pagtitipon ng mga alagad. Yan. Ano ba talaga, Friday. Pero pinapauna ko rin na wala tayong layunin na manira o manakit ng damdamin ng sinuman, kundi ating maalaman at ating mapag-aralan kung ano ba talagang araw, dito ayon sa Biblia. Yan. Kaya tingnan natin ito, tingnan natin mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Tingnan natin kung ano ba talagang araw, yung ang pagsamba ng mga tao ng Diyos, mula Old Testament hanggang New Testament. Basahin natin sa Genesis
At saka, may bago ko basahin to, no? Masabi muna ako noon na kung may magtanong dyan, sana makatapos muna ako sa pagngangaral, sa pagbasa natin, sa pag-aral natin, bago tayo magtanong, no? Kung may magtanong, kasi utos din ng Diyos ang magtanong eh, no? Sa 1 Peter, kung di ka magkamali, sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Yan, nautos doon ang magtanong. Kaya basahin natin ito sa New Testament. Muna, no? Mag-umpisa tayo sa New Testament kung anong araw noon at saka ngayon. Yan. Genesis chapter 2 verse 3. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanilang ipinangilin at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa, kanyang nilikha at ginawa. Ayan. Kaya ang sabi doon sa English, God bless the Sabbath day, no? The seventh day, God rested. Ayan. Dito sa Old Testament. Pero sinabi naman kasi sa John chapter 5, basahin din natin sa John chapter 5, kasi dito sa Old Testament, nagpahinga ang Panginoon. No? Nagpahinga ang Panginoon nung Sabbath day. No? Nag-rest siya in the seventh day. Pero sa John chapter 5, John chapter 5, verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y, nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Ayan, pista, no? Sa 16 to 18. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Yan, kasi sa Old Testament, bawal gumawa, no? Bawal magbuhat, bawal talaga ng kung anong bagay na gagawin mo 'yon, no? Bawal magbuhat, no? Huwag magpasan, no? Magpatuloy tayo mamaya, no? Kaya dito si Jesus sa New Testament, ang sabi dito, at dahil dito ay pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat, no? Gumagawa siya. 'Yon. Halimbawa, pinagaling niya yung ito, basahin natin mula sa 1, no? Pagkatapos ng mga bagay na ito'y, nagkaroon ng pista sa mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga ay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Nasa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Yan, matagal na siyang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Yan. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. No? Pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Yun, sinabihan siya ni Jesus. No? Kasi, ano ba to? Lumpo ba to? No? Sabi dito, naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Yan. Nandun na lang siya, nakahiga na lang siya, no? Kaya sinabihan siya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Yan, kasi sa araw ng Sabat, mamaya, no, basahin natin mamaya, no, ibigyan ko lang muna ng konti ito ng background, na binuhat niya ang kanyang higaan. Kasi sa araw ng Sabat, bawal yun sa Old Testament, pag Sabat day, bawal magpasan.
Yan. Bawal magpasan, makita ka, papatayin ka. No? Bumili ka, papatayin ka. Mamaya ng konti, babasahin natin yan. Tapusin ko lang to. At pagka kay gumaling ang lalaki, ulitin ko, at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling. Sinabi doon siya pinagaling. Doon siya may sakit. Ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang sharing sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At tinanong nila siya, sino ang taong iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan. Yan kasi bawal yun. No? Pag nakita ka, papatayin ka, babatuin ka, at lumakad ka. Ngunit hindi nakilala ng pinagaling, nung may sakit, na pinagaling, kung sino siya, kung sino si Jesus, hindi niya alam. Sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibasay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. 15. Umalis ang tao at isinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya'y nagpagaling. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapot sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Yan, kasi dati nun, doon sa Genesis chapter 2, verse 3, ang Diyos rested in the seventh day, Sabbath day. No? Pero dito, Sabbath day, pero ang sabi ni Jesus sa kanila, datapot sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Yun, pwede nang gumawa sa araw ng Sabat. Kaya, sa 18, dahil dito nga'y, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman ng kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Yan. No? Kaya, yung iba dito, pag sinabi ng ganito, no? Hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, ano pa, kundi tinatawag din naman ng kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ayan. No, kahit Sabat, ang Diyos pala, no, ang Diyos Ama ay gumagawa, no, hanggang ngayon. Ayun. Kasi dati sa Old Testament, no, doon sa Genesis chapter 2 verse 3, God blessed the Sabbath day. God rested in the seventh day. Yan. Pero sa New Testament, ang sabi rito, dahil datapot sinagot sila ni Jesus hanggang ngayon, no, kahit Sabbath day, gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. Yan, no? Kahit Sabat, pwede nang gumawa. Ayun. Kasi sa Old Testament, bawal talaga yan, no? Arito, sa Leviticus. Sa Leviticus 23, verse 3. 6 na araw naggagawa. Yan, 6 na araw naggagawa. Datapot, sa ikapitong araw, ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Yan. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ito ang takdang kapistahan sa Panginoon ng mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Ayan, no? Kaya, hindi pwedeng gumawa, no? Kaya ang sabi dito, 6 na araw na gagawa. Datapat sa ikapitong araw ay Sabat sa takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Yan. Doon kayo magpupulong, no? Kaya, hindi pwedeng sabi, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat. Yun. Doon sa Old Testament, no? Ito'y Old Testament. Kaya sabi dito, kaya ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan.
Siyang banal na pagpupulong. Yan, magpupulong. Yan, magsamba, no? Sa Panginoon. Yan, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan, no? Bakit kaya, no? Bakit sinabi rito na anumang gawa ay huwag ninyong gagawin? Bakit, no? Huwag ninyong gagawin. Bakit kaya, no? Bakit? Sa Exodus chapter 31. Sa Exodus chapter 31, verse 14. Bakit kaya, no? Bakit kung sabat? Bakit wag gumawa, wag magpasan? Inyong ipangilin ang sabat nga. Bakit? Sapagat yaoy pangilin sa inyo. Bawat dumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Ayun, papatayin pala, no? Sapagat sinumang gumawa ng anumang gawa, kahit anong gagawin mo, basta may ginagawa ka. Sinumang gumawa ng anumang gawa, sa araw na yaon ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. 6 na araw na gagawin ang gawain. Datapat ang 7 araw ay sabat sa takdang kapahingahan. Pangilin sa Panginoon, sinumang gumawa ng anumang gawa sa araw ng sabat ay walang pagsalang papatayin. Ayun, 16. Kaya't ang mga anak ni Israel, yan sa mga anak ni Israel to ay mangingilin ng sabat na tutuparin ang sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak na Israel magpakailman. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. At sa 7 araw ay magpahinga at naging hawahan. Ayan. No? Bakit na wag gumawa? Bakit? Ito ulitin ko sa 14 at 15. Inyong ipangilin ang sabat nga. Sapagat yaoy pangilin sa inyo, bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Yon, papatayin. No? Ganun kalupit, no? Pag nakita ka na hindi ka, no? May ginagawa ka. Kaya ang sabi rito, bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Sapagkat sinumang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon, o yun, sa araw ng Sabat, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. 6 na araw na gagawin ang gawain. Datapwat, ang 7 araw ay Sabat sa takdang kapahingahan. Pangilin sa Panginoon, sinumang gumawa, yan, sinumang, no? Walang exempted, no? Kahit sino, no? Noong panahon ng Israel, no? Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Yan. Papatayin, no? Kahit sino, pag araw ng Sabat, no? Pag nakita mo yung kapatid mo, no? Papatayin yun, no? Kaya yung tanong, oh, kasi puro na lang papatayin, no? Pag hindi siya gumagawa. Pag hindi siya gumagawa na magsamba sa araw ng Sabat. Pag nakita siyang gumagawa siya ng mga gawaing kahit anong gawain, yon, walang pagsalang papatayin. Ay yung tanong, no? Kasi kung ito rin yung inyong paniwala, no? Yung tanong, sino o mayroon na ba kayong pinatay? Dahil siya'y nagpasan, no? Ng kahit anong bagay. O nagtrabaho pa siya sa araw ng Sabat, no? Nag-duty siya, no? Hindi ko sinabi na pumatay kayo, no? Ang tanong ko lang, no? Nagtanong ako. Kasi kung ito yung paniwala nyo, no? Na patungkol ito sa Sabat, na makita nyong kasama nyo, dito kasi, no? O basahin ko ulit, no? Inyong ipangilin ang Sabat nga. Sapagkat ito'y ipangilin sa inyo, bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Bakit? Sapagkat sinumang, yun, walang exempted, no? Sinumang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon ay hiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Yan, sa 15 ganun din, no? Walang pagsalang papatayin. Kaya, yun ang tanong, no? May pinatay na ba kayo?
Dahil makita mo rin yung mga kasama mo, no? Na minsan nag-duty siya. Yun, minsan may ginagawa siya. Yun. Kasi bawal magpasan. No? Bawal talaga magpasan, no? Kahit anong pasan. Dito, kahit bumili ka, kahit magtinda ka. Yan, dito. Basahin natin. Kahit magtinda ka nga eh. Bawal yun. Kahit ano. No? Basta may ginagawa ka. Ayan. Sa Nehemiah 13, verse 15 to 21. Nang mga araw na yaon, ay nakita ko sa Huda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa Sabat. Yan, may ginagawa sila. At nagdadala na mga uhay. Yan, bawal kasi yung magbitbit eh. No, kahit magpasan, bawal magpasan. At nangasakay sa mga asno. Yun, kahit kanilang asno, bawal yun. No? Gaya naman ng alak, mga ubas at mga higos. At lahat na sari-saring pasan. Yan, bawal yun. Na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. At ako'y nagpatotoo laban sa kanila. Sa karawan na kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Yan, bawal magtinda, bawal bumili. Yan. 16. Dooy, nagsistahan naman ang mga tagatero na nagpapasok ng isda at ng sari-saring kalakal at nangagbibili sa Sabat sa mga anak ni Huda at sa Jerusalem. Noong magagayoy, nakipagtalo ako sa mga mahal na tao sa Huda at sinabi ko sa kanila, anong masamang bagay itong inyong ginagawa? Yan, bawal bumili, bawal magtinda. Ayan. At inyong nilapastangan ng araw ng Sabat? Hindi ba nagsigawa ng ganito ang inyong mga magulang? At hindi ba dinala ng ating Diyos ang buong kasamaang ito sa atin? At sa bayang ito, gayon may nangagdala pa kayo ng higit na pag-iinit sa Israel sa paglapastangan ng Sabat. Yun, kasi nagtinda sila, no, at bumibili sila. Kaya bawal yun. 19. At nangyari na ang pintuang bayan ng Jerusalem ay magpasimulang magdilim bago dumating ang Sabat. Aking iniutos na ang mga pintuan ay sarahan at iniutos ko na huwag nilang buksan. Ayun, kaya nga para hindi sila mamatay, no? Kaya pinasirado yung pintuan, no? Ng pintuan. Yan. At sarahan at inuutos ko na huwag nilang buksan hanggang sa makaraan ang Sabat kasi bawal yun. At ang ilan sa aking mga lingkod ay inilagay ko sa mga pintuang bayan upang walang maipasok na pasan. Kasi bawal talaga magpasan, no? Kasi pag nagtinda sila, magpasan-pasan yan sila eh. Kaya bawal yun. Papatayin yan sila, no? Pag nakita sila. Sa araw ng Sabat. Sa gayoy, ang mga ngalakal ay at manininda ng sari-saring kalakal ay nangatigil sa labas ng Jerusalem na minsan o makalawa. 21. Nang magkagayoy, nagpatotoo ako laban sa kanila at nagsabi sa kanila, bakit nagsistigil kayo sa may kuta? Kung kayo'y magsigawa uli ng ganyan, aking pagbubuhatan ng kamay kayo mula ng panahong yaon ay hindi na sila naparoon pa ng Sabat. Yan. Kaya pinagbawalan, no, ang pagtinda at pagbili sa araw ng Sabat. Yan. Ayan, no? Kanina, bawal magpasan, no? Bawal. Papatayin ka, no? Ito. Babasahin natin. Sa bilang, chapter 15, Bilang chapter 15, verse 32 to 36.
15:32 to 36. Ang kaparusahan sa pagsalangsang sa batas ng Sabat. Yan, pag nagsalangsang ka. At samantalang ang mga anak na Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Yung namumulot ng kahoy, no? Magpasan siya kasi pag napulot mo, papasanin mo yun eh. Yan. Sabi dito, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, no? Mga tao na nakasumpong sa kanya, sa isang tao na namulot ng kahoy, ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan. Yun, kinulong yung tao na yun, no, na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Sapagat hindi pa ipinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento. At kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya bawal nun, bawal magpasan sa araw ng Sabat. Yan, no? Bawal magpasan. Kaya bawal magtrabaho kahit anong gawa. Yan, no? Kahit anong gagawin mo. Ayun, bawal. No? Bawal. Pinatay, no? Ang taong nagpasan, no? Kasi Old Testament itong binabasa natin, no? Kaya nga eh, no? Ang Old Testament, ang titik ay pumapatay, no? Sa 2 Corinthians, basahin natin. Sa 2 Corinthians, no? Kaya na pa tayo nagbasa, no? Na sa araw ng Sabat, pag gumagawa ka, papatayin. Papatayin. Oh, 'yun. No? Kaya nga, no? Pag nakita mo yung, halimbawa, pag nakita mo kasama mo, no? Pag gumagawa siya sa araw ng Sabat, no? Nagtrabaho siya, papatayin. Yan. Kaya kanina nagtanong ako eh, may kasama ka na bang pinatay? Kung ito rin ang iyong paniwala, no, sa araw ng Sabat. Yan. Kapag nakita mo siya, no? Kaya, sa 2 Corinthians, ito basahin natin. Second Corinthians chapter 3, verse 6-7. Nasa amin naman ay nagpaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Kaya nga bagong tipan na dapat, no? Hindi ng titik. Ayun, word for word. Ito kasi, titik to eh, no? Huwag kang gumawa. Huwag kang gumawa sa araw ng Sabat. Papatayin. Yon. Kaya nga, no? Sabi rito, nasa amin naman ay nagpaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Yon, yun ang mga apostol, no? Hindi ng titik, no? Hindi ng Old Testament. Bakit? Kundi ng Espiritu. Bakit? Sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit, kung ang pangasiwa ng kamatayan nasusulat at naukit sa mga bato ay nangyayaring may kalawatian na anupat ang mga anak na Israel ay hindi makatitig sa mukha ng Moises dahil sa kalawalatian ng kanyang mukha na ang kalawalatian ito'y lumilipas. Yan, lumilipas na eh. No? Kaya nga nandun na tayo sa New Testament, sa batas ni Jesus. Yan, sa batas ng mga Kristiyano. No? Lumilipas. Yan, no? Ang Old Testament. Sa 14, datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding yaon ay ninatili na hindi itinataas, na ito'y inalis sa pamagitan ni Kristo. Yan. Inalis na yan sa pamagitan ni Kristo. 15. Datapot hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Yan. Old Testament pa rin sila.
no? Na dapat nandito na tayo sa New Testament. Yan. Kaya nga ang sabi rito, ulitin ko, size, na sa amin naman ay nagpaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Yan. Hindi ng titik, kundi ng spirito. Sapagkat ang titik ay pumapatay. Yan. Pag nagkasala ka doon sa Old Testament, papatayin ka. No? Papatayin. Yan. Bawal magpasan, papatayin ka. Kaya nga, pag yun pa rin ang paniwala mo, no? Papatayin. Yan. Pag naglabag ka sa araw ng Sabat. Kasi ang pinag-usapan natin ito, no, na tungkol doon sa Friday, Saturday, or Sunday. Kaya pag-usapan din natin yan sa sunod tungkol sa Sabat, no? Kasi ang atin dito na huwag muna nating pagtutukan ng tungkol sa Sabat. Sa sunod lang natin pag-aralan din ng palaliman natin yan. No? Dadaanan lang natin muna yan, no? Kasi ang ating pag-aralan ay patungkol doon sa Sabat, no? Kasi kung ano ba talaga, Friday ba talaga? Friday, Saturday, or Sunday ang pag-worship, no? Bukod dun sa araw-araw. Kaya, dito na tayo. No? Bakit? Baka sabihin mo naman, bakit? Wala na ba yung Old Testament? Hindi naman sinabing wala, no? Hindi naman natin sinasabi yan. Mabasa tayo sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Hindi naman natin hinalang kabuluhan yun yung Old Testament. Yan. Matthew chapter 5, verse 17 to 20. Huwag ninyong isiping ako'y naparito, sabi ni Jesus, upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Yan, upang ganapin niya. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan. No? Sabi rito, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggang, yan, may hangganan, no? Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit. Datapwat, ang sinumang gumanap at ituro ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ayan. Bakit? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, sa anumang paraan na hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Ayan, ha? Hindi upang sirain. Ang sabi ni Kristo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ayan. At sinabi sa Roma 3:31, pinagtibay. Ayan, no? May sample pa nga rito kasi dati, no, sa 10 utos, huwag kang pumatay, no? Actual mo talagang pinatay. Pero ang sabi rito sa 21, sa Matthew chapter 5 verse 21, narinig ninyo na sinabi sa mga tao na sa una, huwag kang papatay. At ang sinumang pumatay ay mapapanganib sa katulan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid, yon, mapuot ka pa lang sa iyong kapatid, ay mapapa sa panganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Yon. Dati bawal yun, no? Pinatay mo yung tao. Yon, sa 10 utos. Pero dito, iniisip mo pala sa puso mo, nagkasala ka na. Ayun. Kaya, nandun na yung Old Testament, yung 10 utos. No? Sa Roma chapter 3 verse 31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamagitan ng panampalataya? Huwag na huwang mangyari. Kundi, pinagtibay pa nga natin ang kautusan. Yon, pinagtibay, no? Hindi niwalang kabuluhan. Yon, pinagtibay yon, no? Paano pinagtibay? Ay yung 10 utos. No? Doon sa Mateo chapter 22
verse 36 to 40, no? Kaya ang sabi doon sa 10 utos, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw. Yon. Iniisip mo pa lang sa puso mo, nagkasala ka na. Yan. Basahin natin sa Matthew chapter 22. No, kasi yung titik eh. Chapter 22, verse 36 to 40. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Yon, no? Kasi sinabi sa 34, datapwat nang marinig ng mga Parisiyo na kanyang napatahimik ang mga Saduseyo, ay nangagkatipon sila. At isa sa kanila, na nagpagtanggol na kautusan, ay tinanong siya ng isang tanong upang siya ituksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Yan, tinutukso siya. No? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. Yan, dyan pa lang, dito pa lang, no? Dito pa lang, kompleto na. Yan. Kasi pag iniibig mong Panginoon, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo, hindi mo na magawa yung pagpatay, pangalunya, no, magnakaw ka, no, kunin mo yung asawa ng iba, no, pag-imbot mo yung bahay niya. Yan, hindi mo na kayang gawin yun, no? Dito pa lang. Kaya ito ang dakila at pangunahing utos. 39. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan, kung mahal mo yung sarili, hindi mo na pagnakawan yun, no? Hindi mo yun yung pagsamaan, no? Kaya, kung anong ayaw gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Yan. Kaya, kung mahal mo sila, hindi mo gagawin yun kasi mahal mo rin yung sarili mo, eh. Kaya, ayaw mo rin gawan, kung ayaw mong gawan ka ng ganyan, huwag mo rin gawin sa iba. Ayan. No? Kaya, yun ang sinasabi dito, no? Sa Matthew chapter 22, verse 36 to 40, no? Yun ang dakilang utos sa kautusan, no? Na mahalin, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. At ang pangalawa, katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Yan. Sa dalawang utos na ito'y nauwi ang buong kautusan. Ayun, no? Kaya, ayan. Nandun na tayo kanina, no? Doon sa Old Testament na sa Sabbath day, no? Na nag-worship sila, no? Doon na binasa natin doon sa kanina sa may Genesis, no? Hello. 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 Ito na, At binasa natin kanina doon sa may doon sa Leviticus chapter 23 verse 3, no? 6 na araw ang gagawa, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Hello. Wait muna, no? Wait muna. Bluetooth mode. Hello. Mr. Lord. Thank you, Lord. At sinabi doon sa Leviticus chapter 23,
Balik tayo muna doon, no? Bago tayo lumundag doon sa New Testament, no? Sa Leviticus. Sa Leviticus chapter 23, verse 3. 6 na araw na gagawa, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Yan, no? Sa Sabat day, no? Banal na pagpupulong. Yan, sa Old Testament. Ano mang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon ng mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. Ayun, no? Kaya anumang gawa mo. Bakit? Kasi sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Yun, sa Old Testament. Kaya nga, bawal gumawa, bawal magpasan. No? No? Sabi nito, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Yun. Kasi pag nakita ka, papatayin ka. Yun, no? Papatayin. Kaya nga bawal, no? Bawal. Kaya punta tayo sa New Testament, no? Punta tayo sa New Testament. Kasi kahit ano pang dami ang gawin mo diyan tuwing Sabat, no? Tuwing Sabat. Ganun pa rin yung punta nun eh. Sa turdi pa rin yung pagsamba na iniisip mo. Oo, kahit na lagyan pa natin, magbasa no, patungkol doon sa Sabat day, sa Old Testament, no? No? Sabat, ang tinutukoy mo, sa Saturday pa rin yun. No? Kaya, punta na tayo dito sa New Testament, no? Punta na tayo sa New Testament. Sa Sunday na tayo pupunta, no? Kaya, pero may mabasa pa tayo, no? Dito, no? Sa John. Sa John chapter 9, oops. John chapter 9, verse 14. Araw nga ng Sabat, nang gumawa ng putik si Jesus at pagdilatin ang kanyang mga mata. Ayan. 26-29. 25. Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayoy nakakita ako. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkadilat niya sa iyong mga mata? Yung tinanong yung bulag, no? Kasi pinagaling yun ni Jesus, no? Pinadilat, no? Nakakita na siya. Sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo. Yun ang sabi ng bulag, no? Pinagaling ni Jesus. Sinagot niya sila, sinagot ng bulag ang mga nagtatanong ng mga Hudyo. No? Kasasabi ko lamang sa inyo, at hindi ninyo pinakinggan. Bakit? Ibig ninyong marinig uli? Ibig baga ninyong kayo'y maging mga alagad niya? Yan, tinanong niya, no? Tinanong yung karamihan. Bakit? Gusto niyo rin maging alagad ni Kristo? Yan. 28. At siya'y kanilang inalipusta. Inalipusta ng karamihan ng bulag. At sinabi, ikaw ang alagad niya, datapwat kami, mga alagad ni Moises. Ayan, ha? Mga alagad niya sila ni Moises. 29. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, datapwat tungkol sa taong ito, ay hindi namin nilalaman kung taga saan siya. Yan, kaya hindi sila naniwala kay Jesus. No? Ang mga Hudyo hindi naniwala kay Jesus, boko doon sa mga apostol, sa mga alagad niya, no? Pero kaya sabi nila, sila mga alagad ni Moises. Kaya sabi sa 28, at siya'y kanilang inlipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya. Yan, ikaw ang alagad ni Kristo. Datapat kami, mga alagad ni Moises. Bakit? Kasi sabi niya, nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Datapat tungkol sa taong ito, ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Ayan. Kaya, mga alagad pala sila ni Moises, ang karamihan hindi sila niwala kay Jesus, kaya ipinako nila sa cross. No? Ayan. Kaso lang, sa batas ng Moises, no? Sa batas ng Diyos kay Moises, sa Gawa chapter 13, verse 9. Verse 9. Datapwat si Saulo, na tinatawag ding Pablo, 39. Sorry.
Umpisan ko sa 38. Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamagitan niya, no? At sa pamagitan niya, ang bawat nanampalataya sa pamagitan ni Kristo, no, ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya itong mga binabasa natin sa Old Testament, sa Sabat, no, mga Old Testament na Sabado, no, mga batas pa yan kay Moises. Kaya hindi kayo aring ganap dyan, no, sa kautusan ni Moises. Ayan. Yung tanong mo ngayon, bakit si Kristo? Bakit nangingilin? No? Bakit kinaugali niya? Pero hindi siya dyan nangingilin. Kinaugali niya, no? Salyok. Babasahin natin, Salyok. Salyok, chapter 4, Salyok, chapter 4, verse 16. At siya'y napasa Nazaret sa kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Yan, kinaugali pala ni Kristo ang pumasok sa araw ng Sabat. At nagtindig upang bumasa. Yan. Bakit kinaugali niya, no? Na pumasok siya sa araw ng Sabat, si Kristo. Ayun. Para ano? Para ba kasama yan sila? No? Magkasama ba yan sila na yung mga tao dyan sa loob na bumabasa sa Kristo? Tignan natin. Kung sila'y magkasama. Ayun. So, 16. Basahin ko. At siya'y napasa sa Nazaret, sa kanyang nilakhan. Yan, John Sulmaki. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Yan. Bakit ba kinaugali ni Kristo, no? Basahin natin sa Luke chapter 2, verse 27. Basahin mo natin doon, no? Sa Luke chapter 2, verse 27. Kasi kaugalian nila, no? Bakit ba? Kasi diyan sa ipinanganak sa ilalim ng kautusan eh. Ayun. Dito muna tayo sa Galatia chapter 4. Sa Galatia chapter 4 muna. Bago ang Luke chapter 2. Sa Galatia chapter 4, verse 3-4. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pag-alipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. No, kasi kung bata ka pa, no, wala ka magawa, kaya sakop ka, bata ka pa eh. No, alimbawa, yung nanay at tatay mo, nagre-revolto sila. No, kaya ikaw naman bata ka pa, kaya papalikan sa'yo, bigyan mo pasindihan mo ng kandila, kaya sakop ka dyan. Wala kang magawa, wala ka pang alam eh. No, wala ka pang alam. Kaya ang sabi dito sa 3, gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pag-aalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. 4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya doon siya ipinanganak eh, si Kristo, sa ilalim ng kautusan. Ayun. Kaya ano nangyari ngayon? Kung ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan, sa kautusan ni Moises. Ayan. Sa Luke chapter 2, verse 27. At siya'y napa sa templo sa Espiritu, at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang, upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Yun ang alinsunod sa kautusan ng kautusan. Yun. Kasi bata pa siya eh. Kaya yun ang kinaugali. Ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi. Yun sa 27 ulitin ko. At siya'y napa sa templo sa Espiritu, at nang ipasok sa templo ang sanggol, kasi diyan siya pinanganak sa ilalim ng kautusan eh. Kautusan ni Moises, no? Kaya ang sabi dito, at siya'y napa sa templo sa Espiritu, at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang, upang sa kanya'y magawa nila. Yan. Anong magawa nila? Ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Kaya kinaugali na yun eh.
no? Ayon sa kautusan. Yan. Kaya basahin natin ulit, no? Doon sa Luke chapter 4. Yan. Sa Luke chapter 4, verse 16. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, doon sa lumaki sa Nazaret, no? At ayon sa kanyang kaugalian. Yan. Kasi kaugalian niya na mula nung bata pa siya. Siya'y pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Yan. Pero hindi naman sila yan dyan magkasama, ha? Oo, babasahin ko. Sa 17, at ibinigay sa kanyang aklat ng propeta Isayas, at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasulatan. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo. Iyon. At ang mga mata ng lahat ng nangasa sinaguga ay nangakatitig sa kanya. Yun. At siya'y pinasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyo, sa inyong mga pakinig. Yan. Sa 28, at nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinaguga. Hindi yan sila magkasama no? No, nangaral siya doon, pero hindi yan sila magkasama. Yan. Hindi yan sila magkasama dyan. Kaya ang sabi sa 28, at nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinaguga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. Yan. Kasi hindi naman sila yung kasama ni Jesus. At sila'y nagsitindig at pinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan. Patayin nila si Jesus, no? Ng kanilang bayan upang siya'y maibulid nila ng patiwarik. Kahit pumasok doon si Jesus, hindi yun nangili ng Sabat, kundi si Jesus ay nangaral doon. Dahil maraming tao doon Yun. No? Siya'y nangaral doon. Hindi siya nangilin, kundi kinaugali niya yun. Dahil maraming tao doon, nagbasa siya. No? At marami. No? At ang marami, ito ulitin ko sa 28, at nangapuspos ng galit. Bakit nagalit yung mga tao doon sa loob? Kung magkasama sila. At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinaguga. Hindi sila magkasama. Sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila'y nagsitindig. At pinagtabuyan siya sa labas ng bayan. At dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatayuan ng kanilang bayan. Upang siya'y maibulid nila ng patiwarik. Gusto nilang patayin si Jesus. Datapat, pagdaraan niya sa gitna nila, ay yumaon ng kanyang lakad. Yan, hindi pa yung panahon Hindi yan sila, no? Hindi nangilin si Jesus ng Sabat doon. Yan, no? Hindi doon nangilin ng Sabat si Jesus, kahit na Sabat noon. Kundi nagbigay siya doon ng aral, no? Para, pagtuloy natin. Sa Gawa, chapter 17. Tingnan natin ito. Diyan sila magkasama, no? Pumasok siya doon, no? Sa araw ng Sabat upang magbigay siya doon ng aral, no? Ito, tingnan mo sa 17. Sa Gawa 17, chapter 2. At si Pablo, ayun, kahit si Apostol Pablo, ganun din yun, no? Ayun, At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila. At sa 3 Sabat, ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Yun. Nagkatwiranan siya dyan, hindi sila magkasama dyan. Yun. Kahit pumasok siya dyan, no? Hindi sila magkasama dyan. Tingnan mo. Sa 4, at nangahikayat. Tignan mo, nangahikayat pa nga yung iba ituloy ko pala sa 3. At binubuksan at pinatunayan
na kinakailangan si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Jesus, anya, na aking ipinangaral sa inyo, ay siyang Kristo. Ayan. At nangahikayat ang ilan sa kanila. At nakikampi kay Pablo. Yung ilan. Yan. At nakikampi kay Pablo at kay Silas. At gayon din ang lubhang maraming mga Griegong masisipag sa kabanalan. Yan. Yung nakikampi kay Pablo yung iba. Yan. Ang mga masisipag sa kabanalan. At hindi kakaunting mga babaeng mararangal. Yung mararangal. No? Datapwat ang mga Hudyo. Yan. Ara na. Ngunit ang mga Hudyo, palibasay nga udyukan ng inggit, ay nangagsama ng ilang masasamang tao sa pamilihan. At pagkatipo ng isang karamihan, ay ginulo ang bayan. At pagkalusob sa bahay ni Jason, ay pinagsikapan nilang sila'y iharap sa mga tao. Yan, no? Kaya nga, hindi yan sila magkasama, no? Ang mga Hudyo, no? Mga reliyon ng mga Hudyo, na sa Old Testament pa yan sila, no? Sa araw ng Sabat. Yan. Pumasok dyan si Apostol Pablo para mangaral sa kanila. Alangan naman yung mangaral siya ng walang tao. Kasi kaugalian ng mga tao yun. Pumasok siya doon, no? Kaya hindi ito mga Kristiyano, mga Hudyo ito. Kaya yung mga Griegong masipag sa kabanalan ay na-convert. Yan. Kaya wag mong paratangan si Kristo at si Apostol Pablo nangilin sa Sabat, no? Doon sa kasama sila. Hindi yan sila magkasama. Kita mo, patayin nila si Kristo at si Apostol Pablo. Yun, gusto nilang ito sa 5, datapot ang mga Hudyo, palibasay ng udyukan ng inggit, ay nangagsama ng ilang masasamang tao sa pamilihan. At pagkatipo ng isang karamihan, ay ginulo ang bayan. Yun, hindi yan sila magkasama. Hindi yan sila magkasama. Hindi nangingilin sa araw ng Sabat, no? Sina Kristo at Apostol Pablo. Yan. Sa Matthew chapter 12, verse 25. Ito, basahin natin. Sa Matthew chapter 12, verse 25. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kaharian, kasi sinasabihan nila si Kristo na, no? Kasi kung magkasama yan sila, bakit sila bakit nag-aalit sila kay Kristo? No? Nakatitig sila ng masakit, no? Doon kay Kristo, no? At ang mga ilan naman, ay gusto nilang mahuli si Pablo. No? Ay ganoon din si Kristo, gusto nilang ihulog doon ng patiwarik doon sa bangin na kung magkasama sila. Ayan. Kaya ang sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 25, nga ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Hindi sila magkasama doon. Magkalaban sila doon. O gusto nga nila patayin nung araw ng Sabat na yon, na pumasok doon si Kristo para mangaral sa kanila. Ganoon si Apostol Pablo. Hindi sila magkasama. Yun. Kinaugali nila yun kasi maraming tao doon. Tamo marami, ang sabi nyo kanina, at marami ang mga Griegong masipag sa kabanalan ay maraming na-convert. Yun. Yun ang mga gusto nilang makuha, ang mga alagad na magiging alagad ni Kristo. Kaya yung mga tao doon sa loob, yun, galit na galit sila kay Kristo nung nagbasa si Kristo. Ayun. Kaya ano ba talaga? Ano ba talaga ang araw? Kasi tinignan natin yung araw ng Sabat na yun na kinaugali ni Kristo at ni Apostol Pablo na nangaral sila doon. Kaya magbasa rin tayo ng Sunday, no? Sunday. Bukod doon sa araw-araw, no, na pagsamba. Yan. Tingnan natin itong Sunday kung mayroon nga, no? Kasi yung Sabat, binasa natin mula no Old Testament hanggang ngayon, no, binasa natin na kinaugali ni na Kristo. Nung araw ng Sabat, pumapasok sila. Pero hindi yan sila magkasama. Ganun din kay Pablo, no? Apostol Pablo. Hindi yan sila magkasama, kaya gusto nila nga hulihin Yun. Nakatitig sila ng masakit, no? At gusto nilang ihulog ng patiwarik si Kristo. Dahil hindi yan sila, hindi yun nangilin ng Sabat si Kristo dun, na dahil pumasok siya doon. No? Ang sabi nga, na same feeder, flock together. Hindi yan sila magkasama. Kaya ang binasa natin na bawat kahariang nagkabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Hindi yan sila magkasama doon. Yun. Bakit?
Kasi, tinan mo to. Sa John 20, verse, yan, tinan mo to. Ang mga apostol Kasi sa mga apostol tayo dapat matuto. No? Kailan ba sila? Ayan. Sa John 20, verse 1. Nang unang araw nga ng isang linggo, ayan, hindi na to 70 unang araw. Ano ba ang unang araw ng isang linggo? Sunday. Yan, ano ba? Nang unang araw ng isang linggo, ay naparoroon maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na inalis sa libingan. Yan, araw ng linggo. Tingnan natin ito kung ano bang ginawa nila. Sa 19, lundag tayo sa 19. Nang kinahaponan nga, ng araw na yaon, na unang araw ng isang linggo. Yan, first day of the week, no? Linggo yan. At nang nangagpipinid ang mga pintong kinaroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila ay sinabi, kay payapaan ang sumainyo. Yan. No, linggo. Linggo sila basa natin sa English. Sa John chapter 20, basa natin sa English. John 20 verse 19. Sa 19. John 20 verse 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, no, linggo yan, when the doors were shut, where the disciples were assembled. Yan, no, nag-assembled sila, no, first day of the week. Ang mga apostol, yan, linggo sila nag-assembled. Yan. Ano pa? Kasi dati, no, Sabado. Pero sa New Testament, nag-assembled sila, first day of the week, linggo yan. Ayan. Sa Acts chapter 20, nag-assembled pa lang yan, ha? Sa Acts chapter 20, verse 7 to 9. Sapagat hindi pa nila napag-unawa ang kasulatan na kinakailangan siya'y muling magbangon sa mga patay. Ay, 7 to 9. Acts chapter 20, sorry. Kaya pala. Sa Acts chapter 20, verse 7 to 9. At nang unang araw ng isang linggo, yan, Sunday to. At nang kami nangagkapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nangag-akalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang panalita hanggang sa ating gabi. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pagkatipunan namin. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nangangalang Eutiko na mahimbing sa pagkatulog. At samantalang si Pablo ay nangaral ng mahaba, palibas ay natutulog, ay nahulog buhat sa itaas. Buhat sa 3 grado at siya'y binuhat na patay. Ayan, no? Pero ito lang muna kunin natin, no? At nang unang araw ng isang linggo, nang kami nangagkakapisan, no? Nagkatipon sila, no? Upang pagputol-putulin ang tinapay, first day of the week, no? Nag-breaking of bread. Kanina, nag-assembled sila. Ito naman sa Acts chapter 20 verse 7 to 9, una na John 7:20 verse 1, lundag sa 19, ang mga disciples nag-assembled. Yan. Sa linggo yan, nag-assembled sa linggo. Sa Acts chapter 20 verse 7 to 9, now came together to break the breaking of bread. Yan. Yan, linggo din yun. No? Sa 1 Corinthians, chapter 16, verse 1-2. Ngayon, tungkol sa ambagan. Yan, ambagan, no? Nagka-koleksyon sila. No? Sa koleksyon. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Yan, utos ng Panginoon ito. Yan.
No, kailan ba ito? Sabado ba ito? O Biyernes ba ito? O Sabado? O Linggo? Ang pag-utos ng Diyos, no, sa iglesia, sa mga iglesia. Ulitin ko. Tapos ituloy ko, no? Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Kato, tuwing unang araw ng sanglinggo, ayun, kakoleksyon sila, no? Kada linggo rin, no? Walang ibang araw, linggo. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiganhawa upang wag nang gumawa ng maambagan sa pagparian ko, no? Walang ibang araw, linggo. Ayun, no? Wala naman sinabi sa Baduy, no, sa New Testament. Tapos, ano pa? Sa Matthew chapter 28. Ayun. Sa Matthew chapter 28 verse 1. Sa 1 muna. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, magtatapos ng araw ng Sabat. Nang nagbubukang liwayway na, ang unang araw ng sanglinggo ay nagsisiparoon. Yon, nang unang araw ng sanglinggo ay nagsisiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tignan ang libingan. Unang araw ng sanglinggo ito, ha? Yan. Ituloy natin. Ituloy natin sa 9. Sa 7. At magsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon. Makikita ninyo siya, narito, nasabi ko na sa inyo. At sila'y nagsialis na madali sa libingan, nataglay ang takot at ang malaking galak, at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. 9. At narito, sila'y sinalubong ni Isos at nagsasabi, mga galak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa, at siya'y sinamba. Yan, araw ng first day of the week, sinamba nila si Jesus. Yan, sa 1, tapos lundag ng 9. At narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa. At siya'y sinamba. No, sinamba nila si Jesus sa first day of the week, no? Linggo. Sinamba nila si Jesus. Ano pa? Sa 17. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Yan. Datapwat, ang ilan ay nag-alinlangan. Yan. Sinamba nila si Jesus sa araw ng linggo. Yun. Ha? Ayun. Ulitin natin. Sa John chapter 20, verse 1, lundag na 19, disciples were assembled. Nag-assembled sila, no? Sa Acts chapter 20, verse 7 to 9, nag-came together to breaking of bread. Linggo rin. Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1 to, tuwing first day of the week, nag-collection sila. Walang ibang araw. Linggo rin. Sunday rin. No? Sa Matthew chapter 28, verse 1, no, first day of the week, Sunday. No? Nag-worship sila kay Jesus Sunday. No? Lundag sa 9, kaya 17. Gin-worship nila si Jesus. Kasi, sa mga apostol naman tayo dapat matuto eh. Ayun, no? Yan ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6. No? Sa kanila tayo matuto. Kaya linggo lahat. Paano yung Sabado? Ayun, yung Sabat. Saan? Dito sa mga binasa natin. Mabasa tayo. Sa Luke, chapter 23, verse 54. 54 to 56. 54 to 56. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Yan. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinignan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. 56. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at ng mga ungwinto. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Hindi naman sila nag-worship eh.
Ayun, no? Sila'y nagsiuwi at naghanda ng pabango at mga ungwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Hindi sila nagsamba ang mga apostol, ang mga alagad. No? Kailan nila sinamba? Yun, yung 4 na verse na yon. Yun, nag-assembled sila, linggo, no, Sunday. Nag-came together to breaking the bread. Acts 27:7-9. Linggo din. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1-2, tuwing first day of the week, linggo, no, Sunday, nagka-collection sila, walang ibang araw. Sa Matthew 28 verse 1, no, linggo din. Sinamba nila si Jesus sa verse 9 kag verse 17. Gin-worship nila si Jesus. Pero yung Sabbath day, wala sila nag-worship. Umuwi sila ayon sa utos. Yon, sa Old Testament. Kaya, ang konklusyon, patungkol ito sa mga Kristiyano, no? Kaya, kung anong araw ang kanilang pagsamba na dapat nating gayahin. Ayun, no? Na dapat nating gayahin. No? Yung Friday worship, paano yun? Sa mga kapatid nating mga Muslimo, wala tayong layunin, ha? No? Kaya, kung mga kapatid nating mga Muslim, no? Kung makipagdebate ka patungkol dun sa Biblia, hindi tayo magkaintindihan. Bakit? Kasi para sa inyo, halimbawa, ang 1 Timothy, 2 Timothy, ang Titus, ayon sa inyo, no, sa inyong mga basihan diyan, na hindi daw sinulat ni Apostol Pablo yan. No? Si Kristo hindi pinako sa cross. No, kaya hindi tayo magkaintindihan, no? Kaya may payo ko sa inyo mga kapatid, no? Tawagin ko na kayo mga kapatid, no? I-search nyo. Dapat Quran sa Quran, doon pa muna kayo. No? Quran sa Quran pa kayo. Doon kayo alamin nyo ang patungkol sa Quran. I-search nyo. No? I-search nyo si Christian Friends. Ayun. Para malaman nyo kung ano ang nilalaman na patungkol sa Quran. No? Kung malaman nyo yan dyan, at maniwala na kayo na hindi yan totoo, dahil dito kay Christian Friends, na dati rin siyang Muslim, kung di ako magkamali. Na-expose niya yun. Yung mga nilalaman, kung sino si Muhammad, at kung sino si Allah. No? Huwag kayong magalit sa akin, no? Kundi tayo magtulungan. No? No? Hindi naman ako natakot na mamatay, kasi mamaya ng kunti, doon naman tayo pupunta. So, hindi yun ang usapan. Ang usapan dito, na kasi nakikita ko kayo na nakipagdebate kayo tungkol dun sa Biblia, sa inyo yung Quran, so hindi kayo magkaintindihan. So, alamin nyo munang Quran sa Quran. No? Dahil kay Christian Friends, doon kayo makakaalam kung anong mga nilalaman ng Quran. Yun. Bago tayo mag-usap. No? At kung nandun na kayo na malaman nyo na yung Quran, kung anong mga nilalaman dyan, saka na tayo mag-usap patungkol sa Biblia. Kasi kami nga, no? Biblia sa Biblia. Hindi pa nga magkaintindihan eh. Lalo na yung Quran at saka yung Biblia. Nakikita ko dyan kasi sa YouTube at saka sa online, dun sa inyong mga pagdebate, hindi talaga magkaintindihan. Kasi magkaibang mga basihan eh. Ayun. Kaya maipapayo ko, no? Na doon muna kayo kay Christian Friends. I-search nyo muna siya. Kasi dyan kayo makakaalam patungkol sa Quran at Quran. At kami rin dito, Bible sa Bible din kami mag-uusap. No. Kaya sa sunod tayo mag-usap at doon na kayo makakaalam kung ano ang mga nilalaman ng Biblia. Ayun, no? At saka tungkol naman sa Saturday worship, no? No? Kahit kinaugali ni Kristo at ni Apostol Pablo na tuwing Sabat, no? Ay hindi sila isa sa katwiran at sa panampalataya. Ayun, no? Hindi sila magkaisa. Hindi sila magkasama. Ayun, may mga kuwan tayo dyan, no? May sa sunod na, no? Pag-aralan natin ang patungkol sa Sabat, no? Ipalaliman natin yan. Kasi itong mga pinag-aralan, patungkol ito sa Friday, o Saturday, o Sunday, no? Para malaman natin kung ano ba talaga buko dun sa araw-araw na pagsamba, no? Kasi yung Sunday, binasa natin doon kanina, no? So, doon sa John chapter 20 verse 1, lundag sa 19, disciples assembled. Yung mga disciples to, yung mga alagad to. No, sa Acts chapter 20 verse 7-9,
nag-came together to breaking of bread ang mga apostol, no? Ang mga alagad. No, sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to, tuwing first day of the week, no, linggo rin, nag-collection sila at walang ibang araw ng kanilang collection, no? Ang mga apostol, ang mga alagad, no? Sa Matthew chapter 28 verse 1, lundag sa 9 kagaya 17, lundag sa 17, no? Nag-worship sila kay Jesus Sunday. Ayun, dun sa mga alagad. Kasi sa mga alagad naman dapat tayo matuto, hindi naman kanino eh. No? Hindi naman kanino, dapat sa kanila tayo matuto. Doon nakalagay sa 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians, no, 2 verse na lang, no? Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, no? Ang sabi dito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan. Gumawa sila ng halimbawa, no? Si Apostol Pablo at si Apolos para tayo matuto sa kanila na huwag tayo humigit sa mga bagay na nasusulat. No? Dapat tayo matuto sa kanila. No? Gaya sa kanila. Yun ang sinabi sa 1 Corinthians 11. No? 1 Corinthians 11, ito isang verse na lang, no? Sabi dito, sabi ni Apostol Pablo, maging tagatulad kayo sa akin, naggaya ko naman kay Kristo. Kaya dapat sa kanila tayo matuto. Dapat sa kanila tayo magaya. Kaya nag-disciple sa symbol sila, no? Sa Sunday. Nag-came together, Sunday, nag-collection sila, ang mga alagad, Sunday. Nag-worship sila, Sunday. Yan. Kaya sa Sabat, sila nagpahinga, no? Ayon sa utos. Hindi sila nagsamba. Wala sila nagsamba, nagpahinga sila. Ayon sa utos, ayon sa kaugalian. Ayun, no? Kaya salamat sa Panginoon, no? At tayo po'y nakapangaral patungkol kung ano ba talaga ang araw ng pagsamba sa Panginoon. No? Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon, no? Kaya sana, no, harinawa na ang mga nakapakinig, no, ng itong mga pangaral na ito ay na sana po'y mabliss kayo at ma-share nyo rin sa iba, no, ang mga aral patungkol sa Panginoon, no? Harinawa sa sunod, no, ating palaliman ito patungkol naman sa Sabat. At wala tayong layunin na manakit ng damdamin o manira ng sinuman. Ito po'y ating ibinabahagi, no, na ating binabasa ayon sa kasulatan, no? Wala tayong layunin nito na parang manira o mga manirang puri o no pagtawanan natin yung iba, no? Kundi ating binasa ito. At bigyan mo ako ng comment diyan, no? Kung mapatunayan mo rin kung anong araw, no? Kung anong araw, no? God bless sa inyong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now, by the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior and Sabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile, always remember, Jesus loves us.